Pare, pulis din ako. May hinahabol lang ako. Ha? Teka, sasama ako! Wala na. Kala niya, ubres sa atin. Yun ang akala nila. Ayan na naman! Kumuha pa ng kape! Isa mo! Pare, pasensya ka na. Sunod ka kasi ng sunod eh. Anong pare? Pangalawang beses na yan, ha? Nakatakas yung isa eh. Siya nga pala. Salamat sa tulong mo, pare. Sandali lang. Kanina ka pa nang insulto eh. Ano ba tingin mo sa akin, lalaki? Hindi ba? Babaeng babae ako, no? Sorry. Akala ko kasi lalaki ka, para ka kasi lalaki kung gumalaw eh. Alam mo, pareho naman tayong pulis eh. Ako si SPO2 Santarina. Kahit na SPO3, SPO4, nire-respeto ko. Sorry. Hindi talaga kita nakilala eh. Anyway, ako si Inspector Gomez. Sir! Sorry, sir. Pasensya na kayo. Akala ko ano lang eh. SPO 123 pa lang kayo, sir. Okay lang yan. O sige, pare pare. Tumawag ka na rin sa headquarters at sabihin mo na
may mga patay dito. Yes, sir. Okay. Day, Po? tulungan mo muna ako niyan bago ka magtrabaho. Opo. Ay, babae, sandali nga lang. Ano ba yung sinasabi ng mami mo na gusto mo raw umalis sa traffic division at magbago ng linya? Samantalang alam na alam mo na tradisyon ng pamilya natin ang pagpupulis. Mula sa lolo mo hanggang sa mga pinisan mo, puro pulis. Oo nga, Daddy. Hindi naman ho yun ang ibig ko sabihin kasi. Gusto ko lang sana may ilipat ako dun sa Intelligence Division. Uy, bakit pumasok na naman sa kukote mo yan? Samantalang napakatagal na natin pinagtatalunan ng bagay na yan. Kasi Daddy, kanina napasama ako sa enkwentro. Grabe, sobrang exciting tapos challenging pa. Na naman? Ano na namang encounter yan? Hindi kasi ho, nakita ko ho si Inspector Gomez, may hinahabol ho siyang grupo ng kriminal. Nakita ko, nag-iisa siya, kaya binakapan ko na lang siya. Nako, yang kababakap mong yan, dadating ang araw mapapahamak ka. Mami naman, kayo naman ho eh. Mga pulis tayo. Hindi natin pwede talikuran ng mga kabaro natin, lalong-lalo kapag napapalaban. Naririyan ako. Pero kaisa-isa ka naming anak at babae ka pa. And we love you so much, Digna. Talagang ang bagay lamang sa'yo ay sa traffic division. Naintindihan mo? O kaya doon sa headquarters, masaya ron. Kumata ka ng isang silya, pwesto mo buka. Pabango, pulbos, pagandang lipstick. Tinagmumukha kang isang napakagandang babae. Hindi yung lagi ka na lamang napapasubo sa enkwentro. Ay, kami pa ng mami mo ang unang mamamatay. At saka hindi naman napakadaling basta lumipat na lamang sa ibang division na. Hindi yan nakala mo basta ka na lang lilipat sa iyong kapitbahay. Do you understand that, darling? Oo naman, Daddy. Pero Daddy, baka nakalimutan niyo ho. Kumuha ko ng kurso sa intelligence. Daddy, ako na akong bahala doon. Anong ginagawa ni Ninong? Talagang may pagkamasona yung babaeng yun. Pakialamera pa. May mga operasyon nga biglang sumusulpot yun eh. May pagka-adventurera kasi. Pero alam mo, hanga ako sa tapang niya. Bira ang babaeng ganon. Talagang palaban. Tsaka malaki na itulong niya sa akin, ha? Pero sir, kung tinawagan mo kami, di sana nahuli natin yung Tony Boy na yon. Natutulog na dito yun. Sinusurot na yun dito. Wala na kasing panahon. Biglaan anong mangyari. Magandang gabi, oh. Hello? Pwede ba kay Inspector Gomez? Sandali. Sa'yo, sir. Hello? Sir, si Primo to. Alam ko na kinaroroonan ni Tony Boy. Nakaposte na ako sa lugar nila. Anong address niya? Sir, yan yung bagong bahay na inuupahan niya. May binabahay siyang babae dyan. Sigurado ka ba? Yes, sir. Tara. Teka, sir. Papasukin ba natin ito? Wala tayong dalang searchwaran. Walang problema yon. Dating gawi. Areglado, sir. Ayaw sa anak ka. Eto. Eto, sigurado labas to. Pag hindi pa naman lumabas to eh. Isa. Dalawa.
Huwag niyo sabihin bago ako rito! Kung gusto niyo makilala, huwag kayong magtago! Harapin niyo ako! Lumabas kayo! Para makita ninyo yung hinahanap ninyo! Tama ka. Talagang nakita ko nang hinahanap ko. Kaya kung mabilis kang tumakbo kaysa sa bala ko, tumakbo ka na. Nang makita natin. Sir, hindi po ako tatakbo, sir. Suko na ho ako. Masyadong delikado ang gusto mo, Iha. Hindi pa babae ang trabaho sa Intelligence Division. Ninong naman. Para niyo naman ho ako hindi kilala eh. Eh kung lalaki lang ho natutulog-tulog, hindi pwede sa akin. Mahirap sabihin yan, Iha. Kahit anong husay mo, babae ka pa rin. Tsaka nasa magandang pwesto ka na. Aalis ka pa? Eh kasi Ninong, ayoko na nga ho sa traffic division eh. Abay, maghapon ako nakabilad sa araw. Nanlalagkit na nga yung pawis ko. Kahit nga bagong ligo ako, Dane Golly pa rin dating ko eh. Sige na nung lipan niyo na ho ako. Kahit anong sabihin mo, hindi mo ako makukumbinsi. Baka mamaya, pagbigyan kita, ako pang dahilan na kapahamakan mo. I'm sorry, Iha. Okay lang, Ninong. Kung yun ho ang desisyon niyo, wala akong magagawa. Alis na ho ako. Ito lang ho masasabi ko. Malalim ho ako magtanim ng sama ng loob. Habang buhay kong hindi binabating, pinagtatampuhan ko. Ha? Totoo yun, Ninong. Tata, Kumusta? Siguro naman nakapag-isip ka na. Magtatapat ka na ba? sir, maniwala kayo sa akin. Talagang hindi ko kilala si Rafael Sanchez. Eh, dagang dinding lang ho ang kinukuna namin ng pektos. Small time lang ho kami. Talaga palang napakatigas ng bungo mo eh. Gusto mong bigyan pa kita ng third degree bago ka kumanta? Sir, kahit tagtarin niyo ako ng pinong-pino, wala kayong makakata sa akin. Yes, sir. Sir, paano to? Hindi raw siya marunong mag-concert eh. Sintensyahan mo na. Johnny, tara! May racket ka ngayon. Racket? Oh, May budget ba yan? si sir na bahala sa'yo. Si sir? Oh, Eh, natba ko yun eh. ayaw mo. Laman dyan din yun. Pwede rin. Piringan niya. Ano gagawin niyo sa akin? Saan niyo ko dadalhin? Pinakikiusapan ka ng maayos. Ayaw mo pa rin makisama. Wala. Tingnan natin ngayon ang tapang mo. Wala talaga ako alam, sir eh. Sir. Tata. Pasok! Sir, time yung kanduli. Nahuli ng mobile natin. Nagnanakaw ng kawali. Bakit dito nyo pa dinala yan? Dapat tinapos nyo na yan. Eh baka kasi gusto nyo kayo sumintensya ulit eh. O sige, pasok mo dito yan. Oh, sir. Sir. Alam ko na gagawin niyo sa akin, sir. Sir. Sir, kabisado ko na po kayo, sir. Sir, alam ko na po gagawin niyo sa akin, sir. Sana po bago niyo maunang bangkay ko, sir, may hilingi lang ako sa inyo, sir. Sana, sir, mapaglabayan po ng pamilya ko ang bangkay ko to, sir. Huwag kang mag-alala. Ipadadala ko yung ulo mo sa nanay mo. Okay? O sige, umpisa na natin. Corpus! Sir. Nasaan na yung jungle bolo natin? Yung matalas. Teka, sir. Saka yung pangkalang. Yung tipa. Dalhin dito yan. Sir. Narito. Tamang-tama, napakatalim. Parang awa niyo lang, sir. Magbabago lang ako. Sir. Ayoko lang, sir. Bigyan niyo pa ako ulit Mahiwa ka. pagkakataon, sir. Napakatalim. Matalas to ah. Ha? Ayoko lang, sir. O, sige. Ayoko lang. Ikalang maulo niyan. Ayoko. Ito na! Itapon mo na sa labas yan. At yung ulo niyan, iregalo sa nanay niya. Yes, sir.
Corpus! Ikaalam mo na yung leeg niyan dito. Yes, sir. Tingnan ko. Sir, magsasalita na ako, tata. Sasabihin ko na ako lahat. Sasabihin ko na. Sir, eto ho yung search warrant na in-issue sa akin. Sit down. Ayos na to. So kung handa na kayo, ready nyo na. Yes, sir. Pero mag-iingat kayo, ah. Matinik daw yung Rocky Sanchez na yan. Plansado na ho ang plano namin, sir. Maliban lang kung swertihin siya. Very good. Come in. Sir, Tuloy, tuloy. Siya si SPO2 Santarina. Santarina, this is Inspector Gomez. He will be your immediate supervisor from now on. sir. Kilala ko siya, sir. Santarina will augment your present force. Nirekomenda siya ni Colonel Peralta. She's a well-trained police officer. At mataas ang IQ niyan. Mapapakinabangan mo sa mga operations mo. Okay lang, sir. Para may muse kami. Thank you, sir. Sino yan? Ano? Kunin to! Mr. Sanchez! Mr. Sanchez! Bakit? Pinasok tayo ng mga polis! Huwag niyo sila papapasukin! Itapon niyo lahat ang epektos! Alam mo! Aba, sobrang tapang kasi. Santarina, sugod ka kasi ng sugod eh. Mabuti pa magsiksikan na lang sa sulok at baka madisgrasya ka pa. Mag-observe ka na lang. Baka mag-isagot yung pakitas na nanay tatay mo. Kapag gumalaw ka, tapos ang maliligayang araw mo. Sige! Bitbitin yan! Sige. Yung mga ebidensya, nakuha nyo ba? Wala ho, sir eh. Palagay ko na-dispatcha nila. Dispatcha. Wala talaga kayong makukuha. Pagsisisihan mo itong ginawa mo to. Dali sa baba yan. Sir. Sir, parang hindi ko nababasa sa libro yung ginawa nyo kanina. Ni hindi nyo binigyan ng warning shot yung tao bago nyo binaril. Bata ka pa sa serbisyo. Marami ka pang hindi alam. Anong ibig mo sabihin, sir? May mga kriminal na madaling takutin. At may mga kriminal na hindi pa huhuli ng buhay. Sila yon. Sir! Si Corpus, may tama! Corpus! Ako.
Mrs., makakasama sa inyo yan. Dave, kasama sa trabaho natin ang nangyari kay Corpus. Tayong mga pulis, buhay ngayon. Pero hindi natin masasabing buhay pa rin tayo bukas. Napakasakit ng pagkawala ni Corpus, sir. Para ko na siya kapatid. Kumisa tuloy parang gusto Dave, ko. naiintindihan kita, Dave. Nangyari na rin sa akin yan. Pero mga pulis tayo. Dapat pairali natin ang batas. Naniniwala ako na sa bandang huli, justice will still prevail. Kung sumunod lang sana siya sa akin na umalis sa pagkapulis. Sana buhay pa siya hanggang ngayon. Pamilya ho kami ng mga pulis, Mrs. Pero buhay pa rin kaming lahat ngayon. Kaya, hindi naman ho siguro dahilan ng pagiging pulis ng isang tao para mamatay ito. Hanggang doon lang talaga siguro ang buhay niya. Pero kahit naman ho na wala siya, isa naman siyang magandang alaala na pwede niyong ikarangal, ipagmalaki. Mahirap yumakap sa alaala kapag kumakalamang sikmura. Sa damdamin lang nakakabusog yun. Hindi ako materyosang tao. Pero kinakabahan ako sa napakalaking responsibilidad na iniwan niya sa akin. Mrs., matapat at mabait hong pulis ang asawa niyo. Sigurado akong marami nagmamahal sa kanya. Kaya pag nagipit kayo, marami ho kayong malalapitan. Isa na ho ako ron. Oo, sandali lang. Ano to? Nandun na yung kanina pa. Inaantay ka nga eh. Oo? Sabi sa'yo. Yung number ho, 922-6856. Oh, Sir? ito namang... Bakit, Santarina? May sasabihin sana ko sa inyo eh. Pwede ba kayo makausap ng sarilinan? Iwan niyo muna akong dalawa. Yes, sir. Buka. At ano naman ang may paglilingkod ko sa'yo, Miss Macho? Sir, total, wala na naman si Corpus, di ba? Baka naman pwedeng ako na lang maging bagong partner mo. Sir, total, nakita niyo naman, di ba? Sa paghawak ng baril, hindi naman ako nagpapahuli sa inyo. At saka sa martial arts, kahit paano, may naintindihan naman ako. IQ? Hindi naman sa nagyayabang, pero above average ang IQ ko. Yan ang kailangan ko. Hmm? Hindi ka tulad ng dalawang yon. Yung dalawang umalis. Oh, sir. 0 IQ. Pero teka, susubukan muna kita. Sige, sir. O, sige. O, yan. Tignan ko magaling ka. Eto, pwede mong hawakan, pero hindi gagalaw. At ito naman, gagalaw, pero hindi mo pwedeng hawakan. At ito, gagalaw, at mapupunta sa gitna. O, sige, tignan natin. I-solve mo. Tignan ko ang IQ mo. Okay? Babalikan na lang kita. Teka, sir. Teka lang. Alam ko na. Ha? Oo, alam ko Alam mo na. Panoorin niyo, sir. Ito, hawakan ko, pero hindi gagalaw yan. Ayan naman, hindi ko hawakan pero gagalaw. Ito naman, hawakan ko, tapos mapupunta sa gitna. Okay? Oh, tapos ito sa gitna. Ayan, eksakto. Nasa gitna na siya, sir. Wala, stick din yung IQ mo, no? O, di ba, sir? So, tanggap na ako, sir? Tanggap na ako? May magagawa pa ba ako? Yes! Sir, kung hindi nyo naman mamasamain, ako naman ang susubok sa IQ nyo. Aba, above average ng IQ ko. Oh, syempre naman, alam na natin yun, di ba? Pero subukan pa rin natin.
Ano? Sige na Practice natin. lang. 3 to, sir, di ba? Mhm. Ngayon, paano mo yan gagawing 4 nang hindi mo dinadagdagan? Paano ko gagawing 4 4. nang hindi ko dinadagdagan? Yes, sir. Sir, isipin niyo, ha? Babalikan ko na lang kayo mamaya. Okay, sir? Gagawing 4 nang hindi dinadagdagan? Teka, niloloko yata ako nito eh. Inuto nga ako nito. Ano ako, magician? Alam mo, maisaan mo ako, ah. Teka, baka nga pwede maging 4 to. Hindi talaga pwede, eh. Hindi ka ba maliligo? Hindi ho, ma'am. Medyo mahina ho ako sa lamig, eh. Lisa! Halika na! Uy, sino ba tinitingnan mo, ha? Ikaw nga Siya. dito. Maganda ang partner mo, ha? Posibleng ma-develop yan. Ay, nako. Maganda sa siyempre. Alangan naman kumuha ko ng partner na pangit. Well, at saka mahal. Alam mo na may kulang babae sa buhay ko, eh. Hmm? Wala nang iba. Trabaho ang dahilan kung bakit hindi kita nadadalaw. Okay? Tigilan mo na yung kakaselos mo, ha? Ha? Naku! Si Sir! Hindi yata sa bala mo totodas to, eh. Sa lunod yata matitigok to. Sir? 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 Ma'am Lisa? Sir? Sir? Hello? Hello? Sir, nasa na kayo? Ma'am Lisa? Akala ko ba ayaw mong maligo? Sorry, sir. Pasensya na kayo. Kinabahan lang ako. Akala ko nalulunod na kayo, eh. Paano niyo ba nagawang sumisid ng ganun katagal? Naghihinga kami sa bibig. Ha? Kaya pwede ba? Doon ka na. Storbo Pasensya na ka. kayo. Ipagpatuloy niyo yan, sir. Doon na lang ako. Maganda siya. Mabait pa. At sa tingin ko, mahal na mahal ka nun. Bakit? Mahal ko rin naman siya. Kaya lang, masyado siyang selosa. Para bang walang tiwala sa akin. Eh, ganun naman talaga kami mga babae. Selosa. Bakit ikaw, selosa ka rin ba? Hindi pa. Wala pa naman akong pagseselosan, eh. Pero, pag ako nagka-boyfriend, humanda siya dahil palagi ko siyang bubuntutan. Bilib na ako sa'yo. Mabuti pa pumasok ka na. Baka pati ako mapagpraktisa mo pa eh. Hold up! Ano? Ano?
Buti debris lang. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Puro ka kasi bite the book, bite the book, bite the book. Halika, dadaling kita sa ospital. Aray! Ay, sorry. Po sa mahaba at masusing pagsisiyasat, napatunayan ng hukumang ito na sa kadahilan ng walang sapat na ebidensya laban sa nansasakdal na si Rafael Sanchez, kaya siya'y pinawawalang sala. Nilagdaan ngayong ika-20 ng Hunyo, 1997 ng kagalang-galang na hukom na si Manolo Rodriguez. So ordered. Teniente. Oh. Bakit parang natuka ka ng ahas? Hindi mo ba gusto ang hatol ng kagalang-galang na hukom? Tuso ka talaga. Pati batas pinaglalaroan niyo. Ganyan ako katindi, Teniente. Kumbaga sa manok. Nasa akin ang huling talaok. Ikaw naman ang bibigyan ko ng problema. Kaya mag-ingat ka. Baka matalisod ka. Hindi ka na makabangon. Sa laki ng perwisyong ginawa mo sa kliyente ko, isang tambak na kaso ang isasampa namin sa'yo. Kaya, tatagan mo na. Ikaw ang tumatag, Rafael Sanchez. Dahil kapag nakakuha ko ng ebidensya laban sa'yo, sa kulungan ka titilaok. At doon ka na mapupungusan ng palang. Magaling siya. Takot ako. Tayo na. Pakita mo ang galing mo, Teniente! Baka nakakalimutan mo. Tagalogin ka lang. Texas to, imported. Tama. Nagsampa ng kontrademanda si Rafael Sanchez laban sa'yo. Kaya mapipilitan akong ilagay ka sa preventive suspension. Eh ano namang kaso, sir? Murder. Dahil sa mga tauhan niyang napatay nyo. At dinagdagan pa ng robbery. Dahil daw rinansak nyo yung bahay niya at malaking halagang nawala sa kanya. Pati na ang iba pang mahahalagang bagay. Pero, Colonel, paano naman nila kakasuhan ng murder si Sir? Eh, sila nga yung una nagpaputok eh. At saka gawa-gawa lang naman nila yung tungkol dun sa mga nawawalang bagay. Naniniwala ako sa inyo. Kaya lang pwede nilang baliktarin ang pangyayari. At mag-imbento ng iba pang kaso para lalo kayong madiin. Yan ang hirap sa trabaho natin, sir eh. Gumagawa na ako ng mabuti. Ako pang napapasama. Eh di, ano ngayon ang mabuti namin gawin para sa problema ni Sir? Ang dapat, habang nasa piskalya pa ang kaso, ay makakuha tayo ng matibay na ebidensya para mapatunayang talagang yang Rafael Sanchez na yan. Para mawala ng kabuluhan ang mga akusasyon niya laban kay Dave. But in the meantime, you'll have to surrender your firearm and your badge. I'm sorry, Dave. Wala akong magagawa. Alam mo, Mr. Sanchez, naguguluhan ako eh. Bakit kailangan i-demanda natin yung Inspector Dave Gomez na yan kung papapatay mo rin lamang? Humihina ka na, attorney. Aminado naman tayong dalawa kung gaano kagaling yung pulis na yan, di ba? Attorney Salazar. Kung suspindido, wala siyang karapatang magdala ng baril. At kung gano'n ang mangyari, di parang namimitas na lang tayo ng gulay. At kung matodas man yung pulis na yan, hindi ako paghihinalaan. Dahil ako, gumante ako sa legal na paraan. Nagdemanda ako. Tama si Mr. Sanchez, attorney. At ang pagliligpit sa Inspector Gomez na yan, ako na bahala. Ang tagal naman ni Dave. Ano bang sabi niya? Basta ang sabi niya sa akin, hintayin daw natin siya rito. Bakit? Ano bang gagawin natin? Saan ba tayo pupunta?
Isasama ka raw niya mag-shopping para makapamili ka na kung anong gusto mong ibigay niya sa'yo sa birthday mo. Ang taong yun. Sa 1 linggo pa naman ang birthday ko ah. Saka hindi naman regalo niya ang importante sa akin. Basta ang mahalaga, nandun siya. At isa pa, huwag kang mawawala sa birthday ko ah. Oo naman. Alam mo, ngayon may problema ang sir mo, hindi ako makatulog. Alam mo, Lisa, huwag ka masyadong mag-aalala. Kasi kayang-kaya naman niyang lusutan yun eh. Kaya nga siguro. Pero hindi mo maaalis sa akin na mag-alala. Mahal na mahal ko kasi siya eh. Kaya ipakikiusap ko sa'yo, sana wag na wag mo siyang pababayaan. Lisa, kahit paano, may pinagsamahan na rin kami ni Sir Dave. Kita mo nga ngayon, kahit suspendido siya, palagi pa rin akong kasama. At kapag nagka-problema naman siya, otoridad pa rin akong aalalay sa kanya. Hi! Hello! I'm Jerry. Alam niyo, ang gaganda ninyo. Pwede mong umupo dito sa tabi niyo? Huwag kang matatakot, akong bahala. Boss, hindi mo na itatanong. Pulis ako. At, etong badge ko. Ayos to ah. Arbor ko na lang to. Para pagsakay ko ng bus, libre ako sa pamasahe. Baka naman gusto mo ito arborin mo. Pero bala lang ibibigay ko sa'yo, ah. Okay to ah. Ang babae, hindi pinapatulan. Sir! Dave! Nagtutugo ang sugat niya. Hindi. Wala to. Kailangan dali natin siya sa ospital. Sa ibibigay ko sa yung injection, 1 linggo lang, gagaling na yan. Tsaka nga pala, yung arm sling, huwag mong tatanggalin para hindi magalaw. Talaga palang maaasahan siya. Biruin mo, nilabanan niya yung 2 lalaki para maipagtanggol ako. Talagang ganun ang ugali niya. Parang ang hindi babae sa lakas ng loob. Nakita ko sa mga enkwentro namin na talagang lumalaban siya ng sabayan. Kaya nga palagayan loob ko kapag kasama mo siya eh. At sana, kung mapipilitan kang humanap ng iba, siya na lang ang piliin mo. Ano? Ano na namang salita yan? Ang pinag-uusapan natin yung lakas ng loob niya. Bakit naman tayo napunta sa papalitan kita? Anong akala mo sa sarili mo, laruan? Na basta papalitan ng ganun? Hindi ko naman inuutos na palitan mo nga ako. Sinasabi ko lang kung mapipilitan ka. Bakit nakatitiya ka na ba na tayo nang ang dalawa? Ako, nakasisiguro. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ikaw lang ang nasa puso ko? Ewan ko ikaw. Baka meron ka ng iba. Uy, ang nipis ng mama. Nagtampo agad. Mami? Mami, bagay ho ba sa akin to? Bakit? Saan mo ba gagamitin yan? Eh kasi ho, birthday ni Lisa sa 1 linggo. Eh syempre, obligado kami ni Sir na pumunta. Anak, may benda pa yung kamay mo, a-attend ka na doon? Eh hindi ho, sabi naman ho ng doktor, 1 linggo lang to, tapos pwede na alisin. Dig, na alam mo ba? Mula nang makasama mo si Inspector Gomez na yan, lagi na lamang kami kinakabahan ng mami mo. Kung minsan, umuwi kang may pasaka sa mukha. Ngayon naman, meron kang tama. Mabuti, taplis lamang yan. O, pakitali mo nga ito sapatos ko. Kinanadyan ko, nahihirapan ako. Kasi naman eh. Alam mo, ang mabuti mong gawin ngayon, bumalik kang muli sa traffic division. Uy, Daddy, kayo naman ho eh. Wala namang ka-challenge doon. At saka isa pa, Daddy, ikaw nasa traffic na. Si Mami nasa traffic na rin. Eh, hayaan niyo namang may iba naman ako. Bakit? Anong masama nang nasa traffic, ha? Mami, kayo naman ho eh. Gusto niyo ho bang maparis ang katawan ko dyan sa katawan niyo? At saka tignan niyo ho si Daddy oh, ang laki-laki ng tiyan.
Isipin tuloy ng tao na mahilig siya sa kotong. At saka sayang naman ho yung pinag-aralan ko kung hindi ako aasenso. O sige, kung gusto mo umasenso, di umasenso ka. Pero huwag mo nang pakialaman to akin tiyan. Siya nga pala, kumusta naman yung kaso ni Inspector Gomez? Ongoing pa nga ho eh. Pero malulusutan din ho yun ni Sir. Sabi nga ho ni Colonel, pag nakakuha na kami ng konkretong ebidensya laban kay Rafael Sanchez, may isasara din naman ho ang kaso. Happy birthday to you. Oh, Lisa, blow the candles. O, blow. Yay! O, speech. Marami pong salamat sa inyong lahat. Gusto ko hong malaman nyo na ito na ang pinakamasaya kong birthday dahil nandito kayong lahat na nagmamahal sa akin. At gusto ko rin malaman nyo na ang susunod na magiging okasyon natin dito ay ang kasal namin ni Lisa. Tara, doon muna tayo. O sige, kumain na muna kayo. Sir, nasurpresa naman ako sa sinabi niyo kanina. Ikakasal na pala kayo ni Lisa. Oo nga, napag-usapan na namin yun na pagdating ng parents ko galing sa state, papakasal na kami. At ikaw ang pinag-usapan naming kukuning bridesmaid. Talaga? Dito lang kayo. Lisa, bilis! Tago! Lisa, dito! Lisa? Lisa? Sir! Sir! Lisa? 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 Sir! Sir! Lisa? Lisa? Kumusta na ho siya, Doc? Okay na. 60% ang chance niya para makasurvive. Kailan ho namin siya pwedeng makausap? Hindi pwede sa ngayon dahil sa unconscious pa siya dahil sa anesthesia. Siguro after 2 or 3 days. Kung hindi magkakaroon ng komplikasyon. Pwede na siya magsalita. Kukuha ka rin lang ng mga tirador. Paano ka mabuhay yun?
At isabit ka. At ibitin ka patiwarag. Sa kanilang leeg mo. Sino tuturo mong mastermind? Ako, hindi ba? Ako! Hindi ko naman pwedeng gawin sa iyo, Mr. Sanchez. Saka isa pa, hindi ko naman inaasahan na ganun katindi yung Inspector Gomez na yun, ah. Ba't di mo inalam? Kumikilos ka nang hindi mo pinag-aaralan. Kung anong kalibre ng tutumbay mo. Ha? Kung ganyan ka ng ganyan, hahanap ako ng katapat niya. Sayang! Sayang ang binabayad ko sa'yo. Rappy. Come on. Simmer down. Painit ka ng painit eh. You don't think sensibly na. Alam mo, yung loyalty ng tao, hindi nabibili ng pera yun eh. Ito si Gonzalo, tested na yun eh. Bata mo yan. Naalang-alang sa'yo. Kaya, Rappy, kung sumabit mo yun sa unang lakad niya, why don't you give him another chance? Baka sa susunod, who knows? Matuwa ka na. Ha? Hayaan mo, Mr. Sanchez. Ako na mismo ang kikilos para itumba ang pulis na yan. Sige. Kung hindi ka pa kinakalawang, itumba mo. Pero unahin mo yung naghihingalo sa ospital. Gusto ko yung gilitan mo yung leg para tuluyan ng tumirik ang mga mata. Sir? Sir, alam kong masama loob niyo sa akin. Wala akong nagawa para iligtas si Lisa. Wala kang kasalanan. Wala akong ibang dapat sisihin kundi mga taong may kinalaman sa pagkamatay niya. Alam ko kung gaano niyo kamahal si Lisa. Kung pwede nga lang, magpalit na kami ng pwesto eh. Kaya ko namang isakripisyo ang buhay ko para sa kanya. Talagang ganyan ang buhay. Panapanahon lang. Darating din ang oras nila. Hindi siguro. Kaya? Pagkain. Oo, yan na. Malamang siguro, pakanalang nila yun. Ha? Oo. Hop. Ay, Ako na magpapasok. Oh, kumain ka na. Para mamaya malinaw ang utak mo. Pagkausap mo si Kernel. Ewan. Parang may sumabog pa siya ron eh. Talaga! Sige, sir! Kaya mo yan! Patigaw! Ano? Sir! 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 Ano? Naku! Sir, wala na. Tulog na lahat ng kalaban mo. Tulog na? Tulog na. Tulog na, sir. Dito, tulog na rin. Oo nga. Ay, sir naman eh. Hindi kita kayang kargahin. Sir? Sir, gising na, sir. Oh, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Bakit, sir? Hindi mo na ba naalala yung nangyari sa ating kagabi?
May nangyari. Bakit? May nangyari sa ating dalawa, ha? Ay, sorry sir. Pasensya ka na. Hindi. Magkasama tayo sa beer house. Napaaway pa nga tayo. Tingnan mo, nagkapasa ka tuloy. Lasing na lasing ka na. Hindi mo na kayang umuwi. Kaya ako na lang naghatid sa'yo rito. Sinong nagbihis sa akin? Di syempre sir, ako. Tayong dalawa lang naman ang tao rito ah. Ang ibig mo sabihin, ikaw ang nagpalit ng pantalon ko. Di syempre. Yung ano, na nakita mo. Ang alin, sir? Yung ano. Yung palaman ng pantalon ko. Yon. Ikaw naman, sir, nahiya ka pa eh. Huwag kang mag-aalala. Habang pinapalitan ko, nakaganito naman ako eh. Nakapikit ako. Nakaganito ako. Pasensya ka na. Ang laki na pala ng hirap mo sa akin. Wala yon, sir. Sino ba naman natutulong sa'yo kung di ako? At saka, nakapangako ko kay Lisa eh. Ang sabi ko sa kanya, hindi kita pababayaan. Pwede mo naman talikuran ng pangako eh. Lalo na kung nabibigatan ka na sa akin. Sir, yung bigat sa trabaho, kayang-kaya ko yun. Ang mahirap gawin, yung sumira ako sa pangako ko kay Lisa. Bakit, sir? May dumi ba mukha ko? Kaya ganyan kayo makatingin? Wala. Oo nga pala, sir. Luto na yung pagkain nyo. Halika na, sir. Baka lumamig pa yun eh. Halika na, sir. Teka. Sandali. Kanina pa tayo ikot ng ikot dito, ah. Sino ba talagang hinahanap natin? Relax ka lang. Akong bahala sa'yo. Sir, si Primo to. Hindi ka laban yan. Ba't hindi ka kagad nagsasalita kasi? Pasensya na, sir. Medyo naatraso ko. Okay lang yun. Ako ng balita. Sir, nasundan ko si Atty. Raimundo Salazar. At nalaman ko, mayroon palang pinatatakbo ang karera yan sa Batangas na pag-aari ni Rafael Sanchez. Ano naman ang koneksyon yan sa pinapatrabaho ko sa'yo? Malaki, sir. Ginagawa lang nilang front. Pero ang totoo nun, bagsakan nila ng epektos. Ewan ba yung impormasyon mo? Yes, ma'am. Kailangan agad malaman ni Happy to. Sige. Tara. Kung sigurado kayo sa impormasyong natanggap ninyo, hindi na kailangan kayo pang magtrabaho nun. Ako na magpapadala ng operative sa nasabing lugar. Sir, ang inaalala ko lang, baka may tago nilang ebidensya. Baka maulit na naman sa inyo yung ginawa nila sa akin. Anong binabalak niyong gawin? Napag-usapan na namin ni Sir yun. Isu-surveillance muna namin ang lugar. Paano mo maisasama si Dave? Suspendido yan. Sir, sa ikalilinaw ng kaso, nakikiusap ako sa inyo na pagbigyan nyo na kami ni Digna. At pinapangako ko sa inyo na hindi ako gagawa ng anumang bagay na ikasisira ng departamento. Okay, Dave. Gusto ko ring matulungan ka. Dahil naniniwala ako na wala kang kasalanan. I will let you go. But remember, I'm laying my head on the line for you. Darating si Mr. Smith sa Monday. Bulto yung bumili. Attorney, alamin mo nga kung kaya ng stock natin. I'm sorry, hindi ako pwede umalis sa Rapid kasi magkikita kami ng best friend mong si Dave Gomez sa Piskalya sa Lunes. Sorry.
I-postpone mo muna. Ang importante, yung milyones. Milyones! Ha? Nakikitain natin. Huwag mo masyadong intindihin yung pulis na yan. Dahil nakakasira siya ng diskarte. Nakakasira siya sa negosyo. Bibigyan ko na ng ultimatum si Gonzalo. Na itumba yung pulis na yan. Dali, sige, buksan mo. Paano to nakapadlock? Alis dyan. Wala tao! Tayo na! Bakit ho, Mama? Mrs., kabuanan nyo na yata. Kasi po, yung baby nyo gusto niya yata tumalon eh. Mrs., buntis kayo? Hilot ako. Mura lang ako sumingil. Ay, nako, hindi pa ho ako mga anak. Manuel, tingnan mo tong anak natin. Hindi pa lumalabas. Ang likot-likot na. Ikaw naman kasi pinaglihim mo sa hipon yan eh. Kaya mahilig lumukso. Talo yan sa paglilihin ng misis ko. Nasa loob pa lang ni Chan, baby namin. Nagbabasketball na. Kaya nga misis ko napapadribble pa eh. At talaga ho? Bakit ho? Saan ho ba piniglihi anak nyo? Sa basketball player, Robert Jaworski. Eh di magaling mag-basketball yung bata. Sinabi mo pa, nung bata pa siya, kapag nasa pakwanan kami, siya ang pinakabahusay mag-shoot ng pakwan sa tiklis. Kapag dilat ang dalawang mata niya, tatlong pakwan, shoot sa tiklis. Kapag isang mata niya, pikit, dalawang pakwan, swak. Kapag dalawang mata niya nakapikit, siyempre, hindi makashoot. Ganito yun. Napamalas nga lang ang buhay ng anak ko eh. Hindi nakapasa sa PBA. Siguro nagmana sa'yo. Punggok. Mama, ano ba kayo, ha? Bakit? Yung pakpak nyo, oh. Tumisingaw ang putok. Di nyo ba naaano ang sangsang ng amoy nyo? Umalis na nga kayo, doon na lang kayo. Meron ba? Tignan nyo, amoyin nyo, amoy na amoy. Meron ka? O ano pa nga ba? Gamutin nyo yan. Oo. Doon na kayo. Baho-baho nyo. Aray, nako. Pag-iwa mo! Ito rin!
Hey! Hey! Oh, halika, pakinggan mo. Halika, lapit. Sakit nun, ah. Liga! O, Loreng. Gabino! Bakit Gabino! ngayon ka lang? Saan ka ba nang galing? Si Manuel at saka si Lerma, asawa niya. Magandang hapon po. Magandang hapon ho naman. Loring, taga-Sampas lang parang hindi ko namumukaan. Eh, talagang hindi mo sila mamumukhaan dahil hindi naman sila taga rito. At saka alam mo, may nangyari sa aking masama kanina. Anong masamang nangyari? Kundi sa kanila, natangay sana nung snatcher yung perang inutang ko kay Chaloleng na pandagdag kong puhunan sa aking pagtitinda. Gabino, alam mo, naghahanap sila ng matutuluyan. Eh sabi ko, habang wala pa silang nakikita, total tayo lang naman dalawa dito, baka pwedeng dito muna sila. Eh, ano naman ang kailangan nyo dito sa lugar namin? Kasi natanggal ako sa pinapasukan kong trabaho sa Maynila. Kaya makikipagsapalaran na lang kami dito sa probinsya. Dahil balita ho namin, basta masipag ka lang daw dito, mabubuhay ka na ng maayos. Di ba, honey? Honey? Oo nga, honey. Totoo yun. Gabino, di ba mas sinabi ko sa akin na nangangailangan ng trabahador sa pinapasukan mong asukarera? Loring, ang kailangan nila ron, kargador. Makakaya mo kaya yun? Nako, kayang-kaya niya ho yun. Hindi niyo ho na itatanong pero malakas ho itong mister ko. Kahit ho 4 na sako ng asukal, kaya niyang pasanin. Hindi ba, sweetheart? Hindi ba? Yeah. Oh. Tamang-tama pala yung pagkakakilala natin kina Aling Luring, ano? Hindi na natin problema yung paano tayo papasok dun sa asukarera. Kaya mabuti pa, sir, matulog ka na. Maaga pa raw kayong aalis ni Mang Gabino bukas eh. O sige. Dito ka sa kama. At dito naman ako sa sahig. Sir, sandali. Meron na ba kayong nakitang mag-asawa na magkahiwalay kung matulog? Eh, mamaya may makakita pa sa atin dyan na hindi tayo magkatabi. Masira pa lahat ng mga plano natin. Eh, total, tinan mo. Malapad naman tong kama eh. Kung nailang ka, lagyan natin ng boundary. Ito, itong unan. Ayan boundary. Ito na lang gagamitin kong unan. Okay? Alam mo kasi, Digna, hindi ako nasanay ng matulog ng may katabi. Nainitan ako eh. Sir, hindi naman problema yun eh. Pwede naman kitang paypayan hanggat makatulog ka, di ba? Huh? Kaya, higa na, sir. O, lagyan mo ng unan. Ayan. Bakit, sir? May dumi na naman ba sa mukha ko na ikaw lang nakakakita? Wala. Alam mo, sa nakikita ko sa ginagawa mo sa akin, parang tama si Lisa. Na kung pipili ako ng babaeng ipapalit sa kanya, na ikaw ang piliin ko. Sir, kung susunod lang kayo sa bilin ng isang namatay, huwag niyo na lang sigurong ituloy. Baka makasagasa ka pa ng damdamin. Makasakit ka pa. Lerma? Manuel? Naku, yung butis! Ano ko ba? Ha? Baka ako may kailangan pa kayo. Huwag kayong mahiya. Magsabi lang kayo sa akin, ha? Wala na ho. Wala na po. O sige. Matulog na kayo.
Napagkakatiwalaan ba itong kasama mo? Ginagarantiyahan ko ho. Tatanggapin ko siya dahil sa kailangan namin ng tao dito sa kumpanya. Ikaw naman, nakakasiguro ba akong susunod ka sa lahat ng patakaran dito sa kumpanya? Oo, manager. Bueno, makapagsisimula ka na bukas. O sige, pumili na kayo at mainit pa. Sige. O ano yung sa'yo? Ha? Nardo, Aling Luring, isa ako nito ha. Tsaka isa ako nito. Alin? Huwag naman eh. Ay, ikaw muna. Aling Luring, ang ganda naman ng kasama ninyo. Baka naman hiwalay sa asawa yan. Pwede ako dyan. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita ang kagampan yung tao? May asawa yan. Ganun po? Nandun sa loob. Ganun po ba? O hindi. Sir? Manuel, kumain ka muna. Tara, doon tayo. Tamang-tama, gutom na ako. Mukhang masarap ah. Ano nang development na ipinunta natin dito? Wala pa. Ang iniisip ko kasi, kung mayroon man nangyayaring illegal dito, hindi nila ipapakita sa araw yon. Sa gabi nila gagawin yon. Anong balak mo ngayon? Magsosurveillance ako sa gabi. Oh, kayong dalawa. Magbantay ko ng maigi ha. Nga. Kamusta lakad niyo, sir? May Sina- resulta ba? Sina Aling Luring, tulog na. Kanina pa. Medyo may linaw na. Ilang beses ko nang nakikita na ang van nila naglalabas ng asukal at ginagawa nila yon pag wala ng tao sa asukarera. At may hinala ko na nandun sa kargada nila ang hinahanap natin. Sir, kung ganun, baka naman dapat malaman na to ni Hepe. Wag na muna. Kapag positive na, saka natin sabihin sa kanya. Gonzalo, yung lighter ba nakita mo? Wala. Downhill din yun ah. Si Martin. Oh, Martin. Sabay kayo ha. Ganda nga po no, attorney. Ang mga tao. Alas 5 na ho eh. Nag-uwian na. Bakit to? May kailangan ho ba kayo sa kanila? Ilang kilo pa yung high grade natin dyan? Sa palagay ko, attorney, meron pang mga 10 kilo. Ihanda mo. May malaking transaction tayo mamayang gabi. Sige ho, attorney. Pahanda ko na. Hoy, siguruhin mo lang mahahalong basura dyan ha. Ayoko masira sa customer ko. Foreign germs. Ay! Anong ginagawa mo dito? Alas 5 na, nag-uwian ng mga kasama mo ah. Hinahanap ko kasi si Mang Gabino eh. Bakit mo siya dito hanapin? Hindi siya dito nakadestino. Manager, baka naghahanap lang ng mananakaw yan. Hindi ako magnanakaw.
Kitang-kita na, dinidistrong ka mo yung bintana, hindi ba? Ha? Hindi ho. Dinidiretso ko lang ho ito, ho. Teka ho! Magnanakaw ka! Magnanakaw! Hindi! Hindi ba si Dave yun? Hanggang dito ba inaamoy tayo niyan? Nakita mo? Nag-disguise ka ba? Habulin niyo! Ba't nandito taong yun? Pinasok siya ni Gabino. Kilala mo ba siya? Manuel Ilagan daw yung pangalan niya. Anong Manuel Ilagan? Pulis yung taong yun! Si Inspector Dave Gomez! Hello? Mr. Sanchez, si attorney ito. Oh, Tony. Anong balita? Masama. Si Inspector Dave Gomez nandito. Bakit napunta sa dyan? Abay, tsak nagsusurveillance yun. May natuklasan ba? Yun ang hindi ko matiyak. Maniguro tayo. Kaya may natuklasan o wala, todasin nyo. Ano ba? Bakit Gabino? May mga tao sa labas. Tao? Bakit Gonzalo? Alis dyan! Ay! Gabino! Bakit ba Gonzalo? Ano ba kailangan mo sa amin? Nasaan si Dave? Sinong Dave? Walang Dave dito. Yung lalaking pinasok mo sa Socarera. Eh, hindi naman Dave ang pangalan nun, Manuel! Manuel na kung Manuel. Ang itinatanong ko, nasaan siya? Nandun yung mag-asawa natutulog. Walang tao dito. Kanina lamang nandito sila eh. At sabay-sabay pa nga kami natulog. Pero ngayon, hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Sinungaling! Gabino! Gabino! Bakit mo Gonzalo? Ano ba kasalanan sa'yo ng taon? Pati si Gabino ang sinasaktan mo? This is Alpha Tango. Come in. Si Gonzalo ito. Oh, ano nangyari? Inabutan niyo ba? Hindi. Yung mag-asawa lang nandito. Anong gagawin namin? Wala ka ba si Tito Kumon? Witness yan! Alam nyo na saan i-deliver yan. Dalhin nyo kay Mr. Smith. Oh, huwag kayo papayag na hindi kaliwaan. Pag nakuha nyo yung pera, dalhin nyo kay Mr. Sanchez. Sabihin nyo hindi mo na kami makakasama ni Gonzalo. Dahil hinahanap namin yung Inspector Dave Gomez. Sige, biyahin nyo na! Dalhin nyo, larga! Yan daw ang mga tao. Lalakad tayo ngayong gabi. Hahalugugin natin ang buong asyenda. O kayo, saran niyo yung bodega. Tapos sumunod kayo sa amin ha. Hello? Hello, sir. Si Dave to. Oh, Dave, ba't ngayon ka lang tumawag? Sir, ngayon lang ko nakatsyempo.
kumpirmadong impormasyon na tanggap natin na ginagawa nga nilang bagsakan ng epektos ang isang bodega dito sa Azucarera. Sir, at ang isa pang matibay na ebidensya kailangan natin ay papunta na dyan sa Maynila. Nakasakay sila sa puting L300 na plakay TNU 724. Bahala na kayo, sir. Sige, kami nang bahala. Reyes, ibalik mo sa headquarters. Sir! Ano ginagawa mo dito? Sir, hindi kita pwedeng pabayaan. Magkasama tayo kahit anong mangyari. Sige, doon tayo. Si Gomez yun ah! Kusalo na yun! Si Gomez nandito sa loob kasama yung policewoman. Policewoman, ha? Madadamay pa sa kamatay niya. Doon! Ano? Hindi nga pala marunong mag-English. Inspector Dave Gomez! Akala mo, attorney lang ang papel ko kay Mr. Sanchez! Nandito ka sa home port ko ngayon! Kaya ako rin ang hukom! Sisintensyahan kita! Bukas! Mababasa ka sa dyaryo! Inspector Dave Gomez! Dead by multiple gunshot wounds! Ano? Nakikita ba? Hindi. Baka matirisyo tayo, ah. Asa likod mo ko. Nauna ka! Kailangan makaalis tayo dito. Teka! Sige, sumakay ka na. Sige, sakay! Pare, may checkpoint. Sir, yan na po hinihintay natin sa sakyan. Lahat kayo nasakay ng van. Bumaba kayo na nakataas ang iyong mga kamay. Anong gagawin natin? Labanan natin sa bayan to! Tama na! Huwag kayo mapapaputok! Hindi kami lalaban! Hold your fire, men!
Sige! Lumabas kayo na nakataas ang iyong mga kamay! Suko na kami! Huwag kayo magpapasok! Suko na! Hindi kami lalaban! Wala kami armas! Gising na pala kayo, sir. Aalis na ba tayo? Ano sa palagay niyo, sir? May pag-asa pa kaya tayo makaligtas? Pag-asa? Anong pag-asa pinagsasabi mo? Wala na. Mamamatay na tayo dito. Kung hindi mo pinaiiral ang tigas ng ulo mo, at kung nakinig ka lang sa sinabi ko kagabi na huwag ka na sumunod sa akin, hindi ka na sana nadamay. Ako pa lumalabas na masama sa'yo ngayon, sir. Yun palang pagmamalasakit ko sa'yo, kasalanan ko pa yun. May gana ka pa magalit. At anong gusto mo? Matuwa ako? Ano ba talagang gusto mo palabasin? Dahil pulis ka, naghahabol ka ng promotion. O dahil sa sumusunod ka sa habilin ni Lisa? Hindi yun ang dahilan, sir. Siguro talagang manhid ka lang, kaya hindi mo ko naintindihan. At ano ang gusto mong intindihin ko? Yung damdamin ko. Yung dahilan kung bakit ko ginagawa sa'yo to. Ang hindi ko matanggihan. Yung hiling ng puso ko. Paano naman ang damdamin ko? Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Ako na lang. Bakit? Buhay ko lang ba mahalaga? Oo. Ang buhay mo. Buhay ko rin. Dahil mahal kita. Kailangan makalis tayo dito. Tara!
May pagkalaw na Ranger! Habulin nyo! Sige, dali! Bilisan nyo! Teka! Tinan mo, oh! Oh! Sandali! Time out! Ayun, oh! Sandali! Muntik na ako. Hey, Pames! Nagkamali ka ng bilog ko! Hindi isang pipigtoging katulad mo ang bubulabog sa amin! Makaligtas ka man dito! Baka isang lang ang papatay sa'yo na umaasa sa responde pinamimigay namin! Baka hindi mo alam! May matataas na pinuno ng pamahalaan natin na humahawak sa amin ngayon! Balang araw, magtatayo kami ng sarili namin gobyerno at hahalal kami ng Pangulo na kasama namin! Hoy! Attorney, huwag na kayo mag-ilusyon! Anong gobyernong itatayo nyo? Gobyerno ng mga katulad mo! Ikaw ang may headline ngayon. Attorney.
mo! Baba mo! Dave Gomez! Lumabas ka! Huwag ka magtago sa lunggaan ng parang daga! Harapin mo ako para malaman natin kung sino ang tunay na lalaki! Ha? Lumabas ka! Kaya mo ba? Ha? Dave! May sugat ka. Kaya ko yan. Dave Gomez! Pagsisihan mo, binuhay mo pa ako! Ano akala mo? Magagamit mo ako sa korte? Para maobserto ka sa kaso mo? Ha? Nagkakamali ka! Dahil uubusin ko ang pera ko! Para mapaong ka! Ba't hindi mo pa tinapos yan? Napakalaki ng kasalanan niya sa'yo. Nakakatakot buhayin ng ganyang klaseng tao. Ang kriminal, binibigyan din ng pagkakataong mabuhay. Akala ko ba ayaw mo nung by the book na yun? Yan ay kung hinihingi lang ng pagkakataon. Pero may batas tayo para umusga sa kanya.